Aurora, na-revamp at napaprosen na ang Torre. Aldous is back, umaabot na ng 800 stock. Matchmaking, pinapaganda na nga ba ni Moontoon dahil bago kayo mag-start ng game, pipili ka muna ng role. At 10 hero na din ang pwedeng iban. Ito ang pinakamagandang patch note sa advanced server na siguradong magugustuhan nyo at ipapaliwanag ko na rin sa inyo ang mga bagay na kailangan nyong malaman tungkol dito. Pero syempre, bagong lahat, kung di ka pa nakafollow sa aking page, baka naman. Umpisa natin dito kay Aurora. Ganito ang kanyang itsura, ang ganda. Ang kanyang bagong passive ay natitrigger kapag low health na si Aurora. Kapag low health na siya at malapit na siyang ma-takedown, mapoprosen niya ang kanyang sarili. Parang Winter Truncheon. Immune siya sa lahat. At kapag siya ay naging frozen, mare-restore din ang kanyang HP. Tingnan nyo, bumalik ng konti ang HP. Dito naman tayo sa kanyang first skill. Magbabagsak siya ng 5 hailstone na magdidil naman ng damage at slow sa mga tatamaan nito. Maganda tong pang-clear sa mga minion. Sa kanyang second skill, magbubuga siya ng Ice Storm na magpo-frozen ng mga kalaban na tatamaan nito. Siyempre kapag na-freeze ka, hindi ka makakakilos. Ganun din ang Torre. Pwede mong ma-freeze ang Torre para hindi ito maka-atake. Yung ultimate naman niya ay tinatawag na Frost Blast. Yung tipong parang may nagbubukas na pinto sa ilalim ng lupa tapos lahat ng naroroon ay tatamaan. Mas mahirap nang umilag dito ngayon dahil mas malaki na ang area of effect. Ang ultimate ni Aurora ay nakaka-frozen din or nafe-freeze din ang Torre ng mas matagal. Kaya mare-reset ang damage ng Torre dito. Sinubukan ko kung lahat ba kaya niyang i-frozen. So napo-frozen niya ang buff, syempre, matik na yan. Tinry ko din dito sa Lord, pero hindi niya kayang patigasin yung Elemental Lord. Sinubukan ko rin ito sa Litho Wanderer, pero matatag at hindi naging yelo ang Litho. Ganun din ang Turtle, immune talaga. Sinubukan ko rin yung last na Torre, pero hindi ito napo-frozen. Ibang klaseng Torre ito, hindi napi-freeze ni Aurora. Sinubukan ko rin yung mismong loob ng base, pero wala, hindi kayang i-freeze ni Aurora yun. Pero the rest ng Torre ay kaya niya. So solid pa rin para kay Aurora. Ang possible maging combo dito ay first skill, second skill tapos ultimate para hindi na makagalaw at manatiling frozen na ang kalaban. Move naman tayo dito kay Aldous, na buff nga ito kung saan umaabot na ng 800 ang kanyang stocks. Tignan nyo naman, 600 na yung nandyan. Tapos maglalagay ako ng maraming Layla para mapaabot sa limit ng stocks nito. At tignan nyo, grabe, 800. Gaano kasakit yan? Tignan natin kung kaya na bang i-one hit ni Aldous lahat. Sinubukan ko sa Elemental Lord pero wala, hindi kaya ni Aldous. Sinubukan ko rin sa red buff kung kaya na bang i-one hit. So wala, hindi rin kaya. Pero pinalakas pa rin yung damage niya. Lagi mong tatandaan yan. Imagine from 600 to 800. Madali pa naman makapagpa-stacks ngayon. Kaya solid talagang buff na ito para kay Aldous. Pinahina nga lang ng konti ang damage ng ultimate niya. Yi Sun-shin, mas pinadali ng gamitin sa wakas. Hindi mo na kailangang gawin ito para lumakas ang damage mo. Kada basic attack mo ng long range ay mag-iiwan ito ng marka sa kalaban. At kapag na-hit mo ng short range attack or ng spada ang kalaban, puputok ang damage nito kaya mas masakit kapag mas maraming marka. Kapag ikaw ay nakakompleto ng charging time sa iyong second skill, mapu-full stacks ang iyong marka sa kalaban. Imagine mo na lang nasa bush ka tapos natamaan mo ng full stack ng second skill ang kalaban sabay dash basic attack. Kaya para sa akin, mas pinadali talagang gamitin si Yi Sun-shin dahil dito. Yung ultimate ni Yi Sun-shin ganun pa rin pero nag-iiwan na ito ng marka. Gumagana rin ang mga marka sa mga jungle monster. At kapag na-basic attack mo ng spada ang kalaban mo na may marka, mababawasan din ang cooldown ng iyong first skill. Kaya solid talaga ito. Si Argus sa wakas napansin na din ni Moontoon. Pinabilis ang second phase ng kanyang dash gamit ang first skill. Pero pinaikli ito ng konting-konti lang.
Ang kanyang second skill naman ay nagbibigay na rin ng marka sa kalaban kung saan bibilis na ang charging time ng iyong passive kung naatake mo yung kalaban na may marka. Pero tinanggal na nila yung damage sa kalaban kapag naglalakad ito kung matatamaan mo ng second skill, kaya medyo nakakalungkot din. Yung kanyang second skill ay nagdidil na ng mga attack effect damage. Ibig sabihin kung naka-corrosion ka, DHS tapos nag-second skill ka, gagana na ito. At kapag mas mabilis din ang attack speed mo, mabilis din ang casting ng iyong second skill. Binawasan ang nakukuhang physical attack ni Argus mula sa kanyang ultimate. Pero mas pinalakas naman ang kanyang passive. Si Veil binago ang skill at napakaangas na ngayon. Parang may kidlat na yung ipo-ipo. Ito na yung Veil na pinagsama yung damage at crowd control. Tignan nyo kung ano itsura ng kanyang ultimate. O diba, ang ganda? Kapag nag-cast din siya ng ultimate sa kalaban, habang nahihigit ito, makakatanggap na rin ito ng damage. Kaya naman, mas masakit na yung paparating na Veil. Sobrang kabang-abang na nito. Isa ito sa pinakamagandang part talaga ng update, yung matchmaking. So dito, pipili ka muna ng role kung ano ang gusto mo. Ipapakita din ng mapa dito kung aling role pa ang available. Ang problema, kahit dalawa kayo sa role na yon ay matutuloy pa rin ang game. Kaya sana Muntun, pakinggan mo ko. Sana ang mangyari kapag hindi fit ang mga role nyo ay hindi rin matutuloy ang game. Pero medyo matagal nga lang kapag ganun ang ginawa. Dito naman sa bagong banning system, 10 na ang hero na pwede mong iban. At sabay kayo magbaban ng kalaban mo para mabilis pa rin matapos ang banning. Habang nagbaban ay hindi mo makikita kung sinong hero ang binaban ng kalaban mo. Ibig sabihin lang nito, pwedeng maban ang isang hero ng 2 beses. Isa sa inyo at isa sa kalaban. So yan, kapag natapos nyo ng iban ang lahat ng hero na gusto nyong iban, mare-reveal na kung sino ang mga hero na naban ng kalaban. Kung mapapansin nyo dito, 2 beses na ban si Aldous. Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina. Pero sa Pikings, ganun pa rin. Walang pinagkaiba. Para sa akin, napakaganda ng bagong patch na ito. Sana lang makinig si Muntun sa suggestion ko. Yun lamang for today's video. Maraming salamat sa panonood and to God be the glory.